Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Cancer, pa una mensahe po ninyo ay Four of Swords. Ayan, iniimbitahan kayo dito na magpahinga kayo, matulog, no? Because maybe that's what you need right now, Cancer. Magpahinga kayo because parang exhausted na kayo dito, no? Exhausted kayo, kailangan ninyo na ipamper naman ang sarili ninyo dito, magpahinga, matulog, kumuha ng magandang tulog, yung gano'n, ano? Siguro exhausted kayo dito physically, mentally, emotionally, kaya kapag gano'n, yung all of them, no? Exhausted kayo, ay talagang bagsak kayo, no? Energy draining siguro yung trabaho ninyo or sitwasyon ninyo sa buhay sa ngayon. Wheel of Fortune, napakaswerte ninyo, Cancer. Napakaswerte ninyo sa ngayon. This is good fortune in your horizon. Good luck and good fortune ay binabalot kayo ngayon ng sobrang swerte. Kaya there are a lot of movement dito na maaaring maganap sa buhay ninyo, Cancer. Maraming galawan, and yung mga galawan na yan is going to create a positive change sa buhay ninyo. So, iba't ibang area ng buhay ninyo maaaring magkaroon ng pagbabago dito. But definitely, ito yung ikakaganda ng inyong sitwasyon, no? Ang swerte ninyo, hindi lang sa pera, hindi lang sa relationship, kundi pati na rin sa trabaho, pati na rin sa mga kaibigan, pamilya, something like that. Okay? So, good luck to that. We have Two of Wands. You're planning about something sa ngayon. Maaari din na yung pagpaplano na yan regarding your future endeavors, no? Or maybe planning for the future. Posible din ng iba sa inyo dito, may travel, no? Nagagawan si Cancer. Kaya most likely, pinagpaplanuhan din ninyo dito yung itinerary siguro ninyo or yung mga gagawin ninyo during that travel. What else? We have the Tower energy, no? So, pagbabago talaga, no, is imminent for you, Cancer, kasi si Wheel of Fortune is bringing you positive changes. Si Tower energy din is bringing you changes na hindi niyo inaasahan, ano? The Tower energy is also a new beginning energy, kaya definitely marami talagang mangyayaring bago, no, sa buhay ninyo at this time, Cancer. Dito, ano to, sudden change ito, no? Biglaan ang mga pangyayaring ito, biglaan ang mga pagbabagong ito na magaganap sa buhay ninyo. Kaya, kailangan ano lang talaga kayo. Lagi lang kayong physically fit, no? Kailangan ninyo talaga na mag-replenish, mag-recharge, mag-rejuvenate para kung ano man ang pangyayaring ito, nakahanda ang katawan ninyo, ang isip at damdamin ninyo, no? So, you can navigate that changes ng mabuti, ng maganda, ng maayos. Okay? Kasi biglaan to eh. There is a surprise element sa mga pagbabagong ito. And it could happen, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo, we don't know, no? Kasi nga, sorpresa yan ng universe sa inyo. So, we have the Emperor energy, no? With these changes, at these positive changes, things will be back in order. Things will be, will fall into its right places. Kaya magiging maayos, maganda na ang inyong sitwasyon. Kumbaga, ma-reorganize nyo na ngayon ang buhay ninyo, ang sarili ninyo, ang mga bagay-bagay, no, sa buhay ninyo will be, will be in good shape na kasi maayos nyo na ang lahat. Maybe ang iba din sa inyo will be promoted to a leadership role, no? Maaaring may promotion ng iba. Maaari din ng iba sa inyo dito is going to to level up your estado sa inyong relationship, at maaaring kayo ay magiging tatay na, magiging grandpa na, something like that. What else? We have Eight of Pentacles. Napakaganda nito. Maaring this is about work, no? This is about your trabaho. So, maybe yung iba sa inyo dito nag-iisip siguro ng pagbabago ng career path. Maaring ganun ang ganap dito for some of you. Maybe nag-iisip kayo kung ano na yung next job na gusto ninyo or ano yung career na gusto ninyong lipatan, no? Maybe ganun ang ganap. It is also possible na ito ngayon yung pagtutuunan ninyo ng bansan, yung trabaho ninyo, yung karera ninyo,
di ba? Posibleng ganun din ang ganap. Pinapakita din sa akin dito sa card na to is your hard work, no? So, siguro ang iba sa inyo talaga, you really love your job as well, no? For some of you, Cancer, you really love your job. Maybe you're really committed and you're really dedicated sa inyong trabaho. Kaya naman, you are working so hard, no? Dito, para sa inyong trabaho. You're working so hard na maging maayos ang lahat sa inyong trabaho. And with that dedication and commitment, maaring ang iba sa inyo will be rewarded financially, no? Sa ngayon, maaring mapremyuhan kayo dito, mabigyan kayo ng bonus, mabigyan kayo ng promotion or pay raise, no? So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Una mensahe po ninyo ay temperance energy. And so, this is about healing, no? So, siguro ang iba sa inyo dito, Scorpio, is about to receive healing energy. Maaring yan ay healing sa inyong physical ailment kung meron man, or maybe healing emotionally, no? Maaring meron kayong dinaramdam dito na may mga emotional turmoil siguro ang iba sa inyo, and that will be healed na sa ngayon. This is also about patience, no? Parang siguro meron kayong hinihintay, meron kayong gustong mangyari na sa buhay ninyo na hindi pa dumadating, hindi pa nangyayari, no? Hindi pa nag-unfold. So, you're being asked here to be patient. Practice more patience kasi anyways, it will come, no? It will come. If it's meant for you, it will come at the right time. We have 2 of Wands, no? Planning stage, si Scorpio. Maaring nag-iisip kayo ngayon, no? ng strategy, nag-aano kayo ngayon, nagpaplano kung ano ang gagawin ninyo, what's your next move. Posible din na meron travel ang iba sa inyo dito, Scorpio, at maaring yan ang pinag-iisipan din ninyo. Empress energy, this is a creation energy, kaya most likely meron kayo mga sisimulang bago, no? Na naganap sa buhay. This is also a mother archetype. Kaya maaaring iba sa inyo dito siguro nagbubuntes or buntes or manganganak, no? Kung hindi man kayo, baka yung person ninyo or someone in the family, no? Ang maaaring mag-welcome ng baby sa pamilya. This is also a very abundant and prosperous energy. Kaya napakaganda rin ito, Scorpio, because maaaring ngayon dumating na yung inyong hinihintay na financial opportunity or financial blessings, no? So, there could be a start ng bagong trabaho, career, or negosyo dito for some of you. So, this is really a beautiful energy pagdating sa inyong pamilya, pagdating sa relationship, pagdating sa money, career, and finances. 10 of Cups, beautiful energy. This is gorgeous kasi this is domestic happiness, domestic bliss, magiging masaya ang iyong pamilya. It's because, lahat siguro ng biniwish ninyo para sa pamilya ninyo ay maaaring nakuha nyo na dito. It is also possible na kung ano naman yung pangarap ninyo siguro natupad na, yung ganon. And then also, no, this is maybe kung anong kailangan ng pamilya ninyo, ano yung gusto ng pamilya ninyo na mangyari, yan ay maaaring nangyayari na. Kaya masayang-masaya ang lahat, no? Kaya masaya kayo, pati na rin yung inyong mga kapamilya dito, no? Kung meron nang hindi pagkakaintindihan din dito, no? Kung merong rough patch na pinagdadaanan ng iba sa inyo with another family member, no? That will be, that will be gone, no? That will fade away na. Kasi sa 10 of Cups, there is harmony, no? There is love. Kaya papairalin ninyo dito yung pagmamahal, forgiveness, no? So, what else? We have 3 of Swords. Ayan. So, maybe nga, no? Ang iba sa inyo, merong pinagdaan ng rough patch with another person dito, nasa pamilya. Posible, nasa person ninyo mismo yan, or posible sa mga anak ninyo or kapatid, no? Depende sa inyong sitwasyon or magulang. But, this is coming to an end na. Kung ano man ito na heartache ninyo, heartbreak ninyo naramdaman dito, that will be behind your back na. It's because
mas matatabunan niya ng more positive energy ng Ten of Cups, no? Magkakaayos kayo, magkakausap kayo. Kung ano man ang dahilan ng pag-iyak ninyo, dahilan ng heartache na to, ng heartbreak na to, mapapatch up yan, mapapag-usapan ninyo yan, Scorpio. What else? We have Nine of Cups. Ayan. This is a wish fulfillment energy, Scorpio. This is a wish fulfillment energy. Talaga siguro, no, nakamit nyo na dito ang inyong pangarap, no? That could be pangarap ninyo for your family or posible din na personal ninyo itong pangarap na nakamit na ninyo or makakamit pa lang dito. This is also a time for falling in love, no? Maaring ang iba sa inyo, if you are single, lalo na, maaring kayo at kayo may manliligaw or kayo ay may nililigawan, maaring officially maging kayo na nung nililigawan ninyo or nung manliligaw ninyo sa ngayon, no? This is happiness, no? This is happiness. Kaya magiging masaya kayo and excited. Good luck po, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pisces, po na mensahe ninyo ay Two of Swords. This is indecision. You are in the middle of a fork in the road na stage at hindi kayo makapag-desisyon. Hindi kayo makapag-isip na maayos which direction you are heading. Hindi niyo maisip pa ngayon kung ano yung mas pipiliin ninyong direksyon, kung ano yung desisyon na gagawin ninyo sa ngayon. That could be related to relationships, no? It could be related to relationship na kailangan ninyong muni-munihang pag-isipan. You have the Hanged Man. Ayan. So, kaya kailangan ninyo dito na mag-introspection, mag-reflection, ano? Siguro, kailangan din ninyong pagdesisyonan dito ang mga ibang bagay. Maaaring meron kayong ginagawa, endeavor, no, na currently inaasikaso ninyo, and maybe kailangan ninyong huminto muna para makapagnilay-nilay, makapag-isip-isip, makapag-reflect kayo because there are things siguro na kailangan ninyong pagnilay-nilayan for the meantime, no? Aside from kung ano magiging decision ninyo, maybe there are other things na kailangan ninyong pag-isipan, no? Kaya meron tayong hangman energy which is a stagnant energy. Kasi kung busy kayo, kung meron na kayong inaasikaso, kung tuloy-tuloy ang paggulong, kumbaga na kung ano man ang ginagawa ninyo, then maybe wala kayong oras, wala kayong panahon, di ba? Para pag-isipan ng mga bagay-bagay. Kaya may stagnant energy dito, no, to put a halt sa kung ano man ang ginagawa ninyo so that you can think about things, you can reflect on things. So, what else? We have Five of Wands. Ayan. So, there could be conflict. No? Maari din na internet conflict ito. Posibleng sa isip ninyo to at sa dibdib ninyo. Siguro hindi mag-agree, no? Ang puso at ang dibdib ninyo sa, ang puso at ang isip ninyo, no? Regarding something. Kaya nga siguro hindi pa kayo makapag-desisyon because naguguluhan pa siguro kayo, no? Posible din na yung Five of Wands energy na to is conflict, no, sa trabaho, conflict with other people. Merong pagka-clash dito siguro ng isip, ng idea, ng views niyo with another person. We have Temperance energy, be patient. Ayan, be patient. Sa kung ano man ang ganap sa buhay ninyo dito, wag muna kayong magmadali. Wag ninyo munang madaliin ang inyong sitwasyon because anyways, 'di ba? Lahat naman ng bagay is coming to fruition, no? Depende sa inyong sitwasyon. It will come, it will happen, no? Kung yan ay meant to happen na talaga. Kaya magpasensya, no? Practice more patience at this time nang sa gayon, mapag-isipan ninyo ng mabuti ang mga bagay-bagay, mapag-isipan ninyo mabuti kung ano yung mga dapat na mangyari or dapat ninyong pagtuunan ng pansin or gawin. Okay? What else? We have Nine of Swords. You are, talaga, no? Overthinking, overanalyzing din. Ang ganap ng iba sa inyo dito, Pisces. Overthink naman ninyo siguro ang mga sitwasyon, no? Yung pag-contemplate ninyo, pag-reflect ninyo sa ngayon, siguro, naging overthinking ang labas or ang kalalabasan nito.
Posible din na meron ditong anxiety na, stress na nararamdaman ng iba sa inyo, Pisces, no? Kaya siguro din, dahil yan sa pag-overthink at pag-overanalyze ninyo. So, if you feel like you need some help, no, from other people, if you need like approaching other people para makahingi kayo ng opinion, professional opinion, then no, then don't hesitate, no, gawin ninyo. Kung gano'n ang sa tingin ninyo makakabuti sa inyong sitwasyon, malinawan ang inyong isipan, then go for it. 3 of Wands, travel ang ganap dito for some of you. Maybe you are thinking of traveling somewhere at maaring yung mga kasama ninyo dito kayo siguro hindi magkaintindihan ngayon, ano? Posibleng hindi kayo mag-agree, no? Hindi mag-meet sa gitna dito kung ano or kung saan ang pupuntahan ninyo. Posibleng ganun din ang ganap dyan. It is also possible na ang iba sa inyo dito talagang siswertehin sa inyong ginagawa or sa inyong susunod na gagawin because 3 of Wands is also a good fortune energy. So, may swerte na babalot sa inyo sa ngayon. This is a good time or best time para simulan na ninyo ang mga plano ninyo. If you have something in mind, or if you have set something in your mind na gusto ninyo ma-accomplish, then this is the perfect time for you to start that habang ang swerte ay nasa inyong horizon. So you can expect success, no? And smooth sailing lang ang magiging ganap ng journey ninyo dito. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.